Pahiyang-pahiya ako sa ginawa mo, Emma. Ginawa ko lang naman to para sa'yo. Alam kong gustong-gusto mo na magkaroon ng sapatos kaya... Ginawa mo pa talaga akong dahilan, Emma. Hindi ko akalain magagawa mong ibaba ang sarili mo para lang gawin yan. Sobrang desperada mo. Oo, Daniel. Sobrang desperada ko. Dahil hindi ako makahanap ng paraan para mapunan yung gusto mo. Huwag mo na akong sumbatan, Emma. Ay, grabe! Drinks on me, girls! Oh, inom lang ng inom, ha? Kahit ano, Aba? Oo naman! Go lang! Grabe! The night is still young, mga Mars! Yeah! Oh, OMG! May cute kayo dun, no? Ay, oh, enjoy lang kayo dyan, ha? Atake muna si Mama Ava. Ano ba tong si Ava? Lasing na. Sure ba siyang kaya niyang bayaran lahat ng in-order natin? Kanina pa tayo dito. Relax ka lang, girl. Tiwala kay Ava. She got this. Anong mayroon? At parang nanalo sa loto ang babaeng yun. Sumweldo. Sa sideline. Anong klaseng sideline? Parang pang-executive ang galawan. Ito. Feet photos. Feet... photos? Oo. Paa. Mga pictures ng mga paa. Binibenta niya ng online. Binibenta niya yung mga paa niya? Online? Yes! And guess what? Ang daming customers. May foot fetish daw. Foot fetish? As in yung may taong ginagawang fantasy yung daliri sa paa? Oo! Apparently. Ang dami nang nagsasubscribe. Sabi niya nga no face, no case. Paalang naman daw. What? Kaya nga laging naka-close shoes yan ngayon. Iniingatan ang kanyang puhunan. Sabi pa nga niya, di ba? Mas kumikita pa ako sa paa kaysa sa utak ko. Grabe. Hindi ako prepared sa revelation mo, ah. Sa totoo lang, dollars ang kita ni ante. Kaya afford niya itong mga inuman na ganito. Kakaloka. Lahat gagawin talaga para sa pera. Dati marangal naman trabaho niya. Well, sabi niya, kung yun naman ang nagbabayad ng bills niya, bakit siya mahihiya, di ba? May mas desente namang racket dyan, no? Hayaan mo na, sis. Diskarte niya yan. Ilang beses ko na nga rin siyang kinonfront. At saka, nasa sikmura mo na nga ang bunga ng paa niya, di ba? O kaya cheers na, dali! Woo! Okay, bago na ang isip ko. Guy, no? Pero, ay grabe, ang baho ng kilikili niya. Hard pass! Anyway, girls, order anything you want, huh? Don't be shy because Mama Ava is rich tonight. Woo! Party, party! Grabe, sarap ng dinner. Ang galing mo talaga pumili ng resto, babe. Gusto mo ba ng dessert? Oo, gusto ko yung mango jelly with tapioca pearls. Okay. Dalawa, babe. Bali, one for now and one for later. Sure. Waiter! Yes, ma'am. Order pa po ng mango jelly with tapioca pearls. Dalawa. Noted, ma'am. Alam mo, ang sarap talaga ng libre. Ikaw you always spoil me. Dahil gusto ko. Saan naman tayo next week? May nakita akong bagong spot sa tabi nitong resto. Ambience pa lang, panalong-panalo na. Babe, pwede next month na lang. Medyo pecha de peligro na ako. 3 sunod na weekend na tayong kumakain sa labas. Sayang naman. May promo pa naman daw yung kabila. Pero, don't worry, gets ko naman. Actually, okay lang naman kung ikaw ang taya. Naku, babe. Sorry. May binabala kasi akong bilhin. Ano na naman yan? Sapatos. Sapatos na naman? Kakabili mo lang last week, di ba? Kasi babe, limited edition to. Pinag-ipunan ko na rin. Tsaka halos lahat ng tropa ko, girlfriend nila ang nagregalo. Swerte nga nila eh. Ha?
Magkano ba? 25,000. Pero sulit naman. 25,000? Babe, alam bang mas malaki pa yan sa buong sahod ko? Alam ko naman na hindi mo gets, pero okay lang. Hindi mo naman kailangan maintindihan kasi hindi naman ikaw ang bibili. So, kung hindi ako bibili, bakit mo kinukwento sa akin? Wala lang. Shinare ko lang. Natuwa lang ako para kay Jeff. Kasi girlfriend niya ang bumili. Sobrang saya niya. May naiyayabang tuloy siya sa grupo. Parang angga-anga ng relationship nila eh. Hindi ka ba masaya sa akin? Masaya naman ako, babe. Pero, baka mas masaya ako kung suot ko na yung sapatos na yun. Sige, babe. Gagawa natin ng paraan. Ha? Wag na, babe. Ako makakahiya. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, bakit hindi? By the way, babe, sale nga pala siya sa Sabado. From 25k, magiging 22k na lang. Kaya kung ibibili mo ako sa Sabado, magiging 22k na lang. Kaya kung ibibili mo ako, sa Sabado na. Para makasave ka, di ba? Okay lang naman magbayad ng 25k. Basta hindi mo na next week, ah. Pero baka maubusan, babe. Hot item kasi yun. Sige. Try ko sa Sabado. Para nakatipid tayo. Advance thank you, babe. Mahal na mahal mo talaga ako. Oo naman. Aasahan ko yan, ha? Oo, babe. Makakaasa ka. Oo, alam ko. San ko naman huhugutin ng 25k pambili ng sapatos si Daniel? Hindi ko rin alam. Pero, nangako ko sa kanya. At ilang araw na lang, dapat matupad ko yung pangakong yun. Hindi ako makatulog sa kaiisip. Paano ko to pangangatawanan? Paano ko gagawin yung imposibleng mukhang posible sa mata ni Daniel? Sanay kasi siyang nakukuha ang gusto niya. At kapag hindi, ay, mahirap suyuin si Daniel. Kaya hanggat kaya ko, binibigay ko na lang. Para walang gulo, para walang tanong. Alam ko sa sarili kong ako yung tipo ng tao na laging may paraan. Kahit sobrang ikli ng oras, kahit wala sa plano, kahit ako mismo, ubos na. Ano mas bagay, girls? Pink heels or yellow? Ay girl, yung pink. Ang kinis pa ng toast mo. Litaw na litaw yung white polish. What if both na lang, no? Kaloka. Nagtanong ka pa, hindi ka naman marunong makinig. By the way, Mia, tulungan mo ako mamaya ha. Picturean mo ko habang nakatapak ako sa putik. Uy, anong klaseng kabaliwan yan, Ava? Ano ka ba? Client request, girl. Gusto raw niya ng raw and earthy. Ang weird, di ba? Pero dollars yan, ah. Ay, nako. Kung ako sa'yo, itigil mo na yung kabaliwang yan. Uy, Emma! Ano ba? Kanina ka patahimik dyan. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Hmm. Kulang lang sa tulog. Yung isa, baliw sa paa. Yung isa, lutang. O siya, magsama kayo. Oh, saan ka pupunta? Mag-aasikaso lang ako. Magbabayad ng bills. Isa pa, tutulong akong maglinis ng bahay. O siya, maiwan ko na kayo, girls. Sige na nga. Mwah. Bye, boring Mia. Bye, Mia. Oh, ayan na. Tayong dalawa na lang, ha? Sabihin mo na, Emma, ramdam ko. May bumabagapag sa'yo. Wala naman talaga, Aba. Girl, kilala kita, ha? Kung ano man yan, hindi kita i-judge. Promise. Pwede mo ba akong pahiramin ng 25k? Ikaw, mangungutang? Wait lang, para saan? May bibilin lang si Daniel. Sapatos. Wait lang, Wait, sapatos? Ikaw ang bibili? Oo. Kasi nangako ako. Pero wala akong panggastos. Sa Sabado na ang sale. Alam mo ang problema sa'yo? Hindi yung pera, kundi yung pagiging donor ng luho, no? Aba naman. Ay, sorry na. Okay, real talk, hindi kita mapapahiram. Pero, may offer ako sa'yo. Kung fit pics na naman yan, pass. Akala ko ba no judgment zone tayo? Bakit parang ang taas agad ng kilay mo? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang think. Alam mo girl, hindi pa ngayon.
Pero wait till makita mo madagdagan yung laman ng bank account mo nang hindi ka pinagpapawisan. Isa lang ang step. Mag-sign up sa feelthefit.com. Legit ba yan? Girl, oo naman. $50 per photo. Kapag nagka-premium client ka, $150 per set. Yung iba may extra requests pa. May gustong dumi-dumihan, may gustong may paso ng halaman sa tabi, may gusto pa nga may palaman na mantika. Ew! Ang intense. Pero pera girl, 'di ba? Walang emosyon, walang identity, paalang. Walang muka, walang pangalan. O, 'di ba? Grabe, Ava. Ang tibay ng sikmura mo. Girl, survival! Alam ko namang hindi mo type, pero paa mo kapalit ng sapatos ng boyfriend mo. O, di ba? Hindi ko alam. Pero, parang kaya ko siguro. O, di ba? Sabi ko na sa'yo eh. Yung paa mong yan, parang may future. Ang ganda ng arch, oh. Tara na. Invest ka na sa magandang sandals, girl. Libre ko na ang first session. Gagawin kitang bestseller. Nang dahil sa desperasyon, kinagat ko ang suggestion ni Ava. Isang bagay na dati tinatawanan ko lang at kung minsan, pinandidirihan ko pa. Sinubukan ko ang sideline niya. Oo, yung pagbebenta ng pictures ng paa ko online. Isang kakaibang paraan para kumita at aminado kong hindi ko ito ginusto. Pero para kay Daniel, para sa sapatos na gusto niya, napasubo ako. Hindi ako proud. Pero natakot ako. Natakot na baka hindi ako sapat. Baka kapag hindi ko naibigay ang gusto niya, maghanap siya ng ibang kayang maglaan. Magbigay. Magsakripisyo. At ang ideyang yon, mas masakit kaysa kahit anong kahiyan. At totoo ngang sabi ni Ava, mabilis ang pera sa ganitong paraan. Walang mukha. Walang pangalan. Paalang. Pero may kapalit. Dolyar. Sa loob lang ng 3 araw, umabot agad sa 75K ang kinita ko. Sa wakas, mabibili ko na rin ang gusto ni Daniel. Hindi lang isa, 3 pares pa kung gugustuhin ko. Babe! Surprise! Eto na yung sapatos na gusto mo. Pinagsikapan ko talaga to. Sumakit ang paa ko kakalakad. Mabili ko lang yan. Salamat. Oh, bakit parang hindi ka masaya, babe? Paano ka nakabili ng mga ganito, Emma? Ha? Importante pa ba yun? Ang mahalaga na ibili kita. Hindi lang isa. 3 pa yan, babe. Bagay na bagay sa'yo yan lahat. Paano mo nga na-afford yan, Emma? Nangutang ako. Nangutang? Ano to? Hindi ba paa mo to? Yung suot mong sapatos, di ba ito yung regalo ko nung birthday mo last year? Saan mo nakuha yan, Daniel? Kalat na sa group chat namin yung paa mo. Proud na proud pa yung kaibigan mong si Ava. Na kumikita kayo ng pera dahil sa pagbebenta nyo ng mga litrato ng parte ng katawan ninyo. Babe, wala namang nakakaalam na ako yan. Wala namang mukha eh. Anong wala? Si Ava mismo ang nagsabi sa akin na ikaw to. At alam mo kung ano nakakatawa? Ha? Pinopromote ni Ava yung mga litrato mo sa mga kaibigan ko. Tulong daw sa pagbili mo ng sapatos para sa akin. Nakakahiya, Emma. Babe, I'm sorry. Sorry? Pahiyang-pahiya ako sa ginawa mo, Emma. Ginawa ko lang naman to para sa'yo. Alam kong gustong-gusto mo na magkaroon ng sapatos kaya... Ginawa mo pa talaga akong dahilan, Emma. Hindi ko akalain magagawa mong ibaba ang sarili mo para lang gawin yun. Sobrang desperada mo. Oo, Daniel. Sobrang desperada ko. Dahil hindi ako makahanap ng paraan para mapunan yung gusto mo. Huwag mo na akong sumbatan, Emma. Dahil hindi tatalab sa akin yan. Ang sabihin mo na inggit ka sa kinikita ni Ava. Kaya kahit nakakawala ng dignidad, kinapitan mo. Kakadiri ka. Babe, grabe ka naman. Tandaan mo ginawa ko lang yun para sa'yo. Para dyan sa sapatos mo. Ipagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo, Emma. Dahil break na tayo. Pero babe...
Dear love, kahihiyan at panghihinayang ang lumamon sa akin. Hindi ko ginusto ang nangyari. Pero sa sobrang desperasyon para mapasaya si Daniel, nilabag ko ang sarili kong prinsipyo. Akala ko, sapat na ang pagmamahal, ang buong pusong pagsasakripisyo. Pero mali ako. Ginamit ko ang paa ko para mapalapit sa kanya. Pero siya namang naging dahilan ng paghakbang niya palayo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kabisha, it's time for our Dear Love. Live na live tayo sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. Ayan, ha? Sana gusto niyo yung storya natin. So, let's do it on a Feel Good Thursday. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Thursday. Ang bilis ng araw, ano? Thursday agad. Bukas Friday na. Tapos Sabado. Tapos, charot, naghihintay ng sahod. Wala ka na bang pera? Charot. Anyway, yan ang kwento ni Emma at ni Daniel. Na may special participation ni Eva. Charot. Ayan, so si Emma ay ang girlfriend ni Daniel. At eto nga, no, si Daniel ay may gustong bilhin, 'di ba? Pero yung reaction ko talaga dito nung pinapakinggan ko yung drama talaga. Di wow. Talagang wow talaga, ng bonggang-bongga. Alam mo yung mga, ganyan yung mga ibang lalaki eh, yung mga pasimpleng padinig, ganyan na ay nako, alam ko yan. Yung mga pa-segue nila, diba? At pero grabe din ha, talagang ginagawa mo to sa babae ha. Grabe ka naman. At syempre itong si Emma naman, ang kanyang girlfriend na very mahal na mahal at talagang gagawin ang lahat para lang maibigay yung gusto ng kanyang jowa, diba? Pero ano nga ba yung katanungan nga natin? Na ano bang gagawin mo para lang magkapera ka? Talaga namang gagawin talaga natin lahat, diba? Pagsasakripisyo, pagbebenta ng kung ano-ano. Minsan nga nabebenta na yung parts ng katawan, diba? Para lang matustusan natin yung ating pang-araw-araw, or kung hindi man pang-araw-araw, sa jowa mong niloloko ka rin naman. O, diba? So, ayun na nga, siguro nag-wonder kayo kung bakit pa yung dahil eto na nga, ikukwento ko din sa inyo, kung hindi nyo man narinig. Hindi. So, si Eva ay isa sa mga kaibigan ni Emma. Na si Eva, na-imagine ko yung paa niya na parang apakaganda naman ata ng paa nito. Kukumparain mo sa paa kong parang luya. Charot. Diba? So, binibenta na pala yung mga paa. Nasaan yan? Parang hindi ako papatok dyan. Di ba ganda pa ako eh.
Ano ba bang pwede ibenta? Mga kilikili. Ayan. O, kita nyo. Maganda ang kilikilo ko. Ganyan maputi. Charot. Diba? So, binagbebenta siya ng paa at dun siya nakakapag-gain. Kasi nga, parang merong ibang fetish is yung paa. Hindi ba? So, ayun na nga. Mukhang nahikayat siya at talagang nahikayat talaga siya na magbenta or magpicture din ng paa at isold din sa mga parokyano, 'di ba? Wow, parokyano, grabe ang lumang parokyano. So mga parokyano, mga bumibili ng tungkol about anything about faith, ganyan. Kung yan ba yung fetish nila. At malaki atang bayaran, 'di ba? Naku, I wish maganda talaga pa ako. Charot. 'Di ba? So, ayun, nagkapera siya at naibigay naman niya ang hilig ng kanyang jowa. Pero, ayun na nga, parang hindi naman din naging maganda yung dating sa jowa niya dahil it looks like na parang sinasabi nito na hindi niya naman kailangan gawin yung mga bagay na yun para lang maibigay yung gusto, 'di ba? Pero nga 'di ba kung narinig niyo yung kanina, sabi niya parang magtatampo din daw kasi itong jowa niya kung sakaling hindi maibigay. O saan ka pupwesto ngayon? Ha? Charot. Diba? But anyway, overall, ano nga ba yung kaya talaga nating gawin para lang tayo magkapera? Diba? Alam mo, maraming paraan talaga para magkapera sa magandang paraan. Alam natin may mga mangilan-ngilan na para magkapera ka, gagawa ka ng hindi maganda. Diba? Minsan sa kapwa, usong-usong scamming. That's the easiest way para magkaroon ka ng pera, diba? Na mangi-scam ka, basta magaling lang yung dila mo. Dila naman yung ginamit. Magaling yung dila mo magsalita at kung paano mo mag-persuade ng tao, kikita ka ng pera. Siyempre, hindi ko naman ini-endorso yun. Yun yung mga maling bagay na para makakuha ng pera. Yung iba naman, ang ginagawa, diba? Pumapasok sa mga illegal na mga gawain para magkapera. Diba? Ang hirap-hirap, yun sa totoo lang ang hirap-hirap mabuhay sa mundo, parang ang pera talaga ang nagpapainog sa buhay natin, 'di ba? Dahil kung wala kang pera, hindi ka makakakain, 'di ba? Pero sabi naman ng mga Manilenyo na kapag nasa probinsya ka, kahit wala kang pera, magtanim ka lang, makakakain. Oo, totoo naman yun. Pero but then again, meron pa tayong mga ibang pangangailangan. Hindi naman din everyday laging ganun, hindi ba? Ay, nako talaga naman. Pero, yun na nga, kabisyo, ang punto dito, wag tayong masyadong gumawa ng masama para lang magkapera. Kailangan nasa maayos pa din and nasa legal na paraan para makakuha ka ng pera. Alam kong mahirap, pero for sure marami. Anak ko, isa sa pinakamagandang way na para magkaroon ka ng pera, matagal man, pero kapag pumatok, go ang pagbablog dito. Alam nyo bang mas marami na ang vlogger kaysa sa populasyon sa Pilipinas? Diba? O tsaka kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok sa kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Thursday. Tuloy natin ang ating kwentuhan sa ating Facebook page, and of course tuloy-tuloy pa rin tayo sa radyo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Diyan ka lang, kabisyo. Ayun, so, ayan, magandang umaga sa ating mga live. Ay, naku, nakalimutan ko yung ano. Oh my God, wait lang.
Ayun, pasensya na, kabisyo. So, yun. So, magandang morning. So, ayun na nga. Wait lang, may ano. But anyway, so yun nga yung kwento ng Dear Love natin, no? Pero, grabe naman itong si Emma dahil ang lakas niyang makabakla. Charot. Hindi ba? Yung iba may mga ganyan. I think that's normal naman na magbigay ka sa taong mahal mo, 'di ba? Lalo sobrang mahal na mahal mo, talagang gagawin mo lahat para lang mapaligaya at maging masaya yung partner mo, 'di ba? Pero hanggang saan yung pagiging ganyan mo sa kanya, 'di ba? Baka mamaya naman din naaabuso ka na o kaya naman ang tingin na sa'yo ng jowa mo tipong ano ka na, ano ba to, palagatasan ng eme, hindi ka na mahal, ang tingin sa'yo tagapag-produce ng mga kailangan niya. Nakakaloka naman itong si Guy, diba? Nakakaloka yung segue dito talaga ni Daniel na, alam mo yon, hindi man direct, pero ramdam mo na gusto niya. At ako, very bihasang-bihasa na ako sa mga ganyan. Kasi nga, may mga kilala akong ganyan. Minsan nga, para lang maibigay mo yung gusto nila, diba? May mga paawa effect muna yan. Naku po! Nako, yung tipong naikwento na kung gaano sila kahirap. Pero, kung titignan mo yung itsura mukha namang hindi naghihirap. Nakapag-gym pa. Nakakaloka. Diba? Nakakaloka yung mga ganyan. So, tipong teka nga lang. Yung tipong ayan, yun nga, yung mga tipong ganyan na nako talaga. Nako. Ano ako dyan, as in literal, kaya kong tignan agad na yung lalaki, ganyan, diba? Sa akin, ganyan, pag mga ganyan yung lalaki, very ex na agad yan. Hindi na yan. Pero may iba kasing lalaki na hindi mo mararamdaman na gano'n Tulad ni Daniel lang siya. Pero napaka-subtle ng atake lang. Diba? Napaka-subtle ng atake. Kasi ikaw naman, parang mapapersuade ka, sige na nga, gawin na natin yan. Siyempre, parang hindi ka lang maiwan at saka yung kilig mo talaga, todo-todo na sa kanya, diba? Talagang ibibigay at bibigay mo lahat, diba? But anyway, kabisyo, yun na nga. So, kayo ba hanggang saan ang kaya nyong gawin para lang mapaligaya yung partner ninyo or paano magkapera, ganyan, diba? Alam mo niya, apakahirap talaga ng walang pera. Hindi ka talaga makakagalaw ng walang pera. Grabe. Ay, nako talaga. Grabe talaga. Ngayon pa, sa mundong ito na parang lahat kailangan in monetary way, diba? So, ganun. Talaga kailangan natin. Kailangan natin yan. Pero kung may mga gusto talaga tayong bagay na gawin para magkapera at madalian, di mang-scam ka. Charot. Hindi tayo para mag-scam dito, diba? Alam nyo, ang dami. Feeling ko ang dami-dami ng way ngayon para magkaroon ka na ng pera. Pagbablog nga, diba? Maraming nagre-reels, nag-upload ng picture, may mga page. Sabi ko nga kanina, mas marami na yung mga vlogger ngayon kaysa sa mga puno dito sa Puerto Princesa. Halos lahat nagbablog na, diba?
Gano'n na parang halos lahat sinishare na yung buhay nila, halos lahat nagpapa-good vibes na. Wala naman tayong magagawa. Yun talaga eh. Pero that's another way of getting money, diba? Maayos yun. Na-share mo na yung buhay mo. It could be na medyo matagal-tagal yung progress, but then again, darating at darating naman yung panahon na makukuha mo yung tamang timpla sa social media, diba? Kahit ang form ng social media yan, mapa-Facebook man yan, mapa-TikTok man yan. Sa TikTok, di ba, may mga nagbabagsak doon. So, you can also get money from there. Sa YouTube, kapag may full length ka na video, you can upload it din. Pag winatch yun, di ba, medyo tataas. At kapag dumaming subscriptions mo, ganyan. So, ganun siya. Ano pa ba? So sa Facebook, ayan, ito din another way na para magkaroon ka ng pera, yung pag-invest mo. Ito medyo high form na to ng investment. Kapag medyo maluwag-luwag ka naman, kapag may extra ka, ganyan, yung hindi mo magagalaw yung emergency funds mo, may extra ka, you can also invest sa sa stock market, ganyan. Pero ito kailangan, hindi naman sobrang kailangan na matinding pag-aaral. At least, bigyan mo ng panahon at oras para tignan, gawin, ganyan. Or pwede ka naman mag-hire ng manager na siyang magbahala na sa stock mo, ganyan. Or kaya naman, yung sa mga government, like MP2, ganyan. Sa SSS, meron din, di ba? Na kung saan mag-iipon ka, tapos every year, kumikita yung nagkakaroon ng dividend, di ba? So, mga ganon. Ano pa ba? Yun yung pinaka-high form, pero kung nag-iisip ka pa na, pwede ka naman din magtinda, diba? So, hindi man ganun kalakihan, pero at least uusad at uusad ka. Alam mo mga Pinoy, maparaan naman yan para lang makahanap ng pera, di ba? Yung iba double job na rin, di ba? Kapag meron kang mga skills sa sarili mo na hindi kaya ng iba, pwede mong gamitin iyon at pwede kang magpabayad in terms of your service, di ba? Diba? Kung maganda ang katawan mo, alam mo na gagawin mo. Tumayo ka dyan sa Capitol. Charot. Charot lang. Diba? Basta maraming way para kumita ng pera in a very good way. Ganyan. Pero yung pagbebenta ng paa, I would say, hindi naman siya, I don't know, basta ba siya? Papakita ka lang ng paa Papakita mo lang diba? Diba? Hindi naman yung private part mo yung pinakita mo. Ganyan. Diba? Okay. Well, anyway, so, yun mga kabisyo, ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Thursday. At maraming salamat sa inyong palagiang pagtutok kay Mama Morena. Simula kaninang alas 9. Of course, live tayo tuwing 10:15 ng Dear Love. And dire-diretso tayo sa radyo hanggang alas 12 ng katanghalian. So, ganun siya, kabisyo. Maraming salamat. Hanggang bukas, magkita-kita tayo sa panibagong kwento ng Dear Love. Ang kwento na may kwenta para sa mga kwentong buhay-buhay. Ayan. Maraming salamat, kabisyo. Muli, ako nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!